Musta mga ka-bakers? Nakain na ba kayo nito kung tawagin ay bulbul na tahong? Yan, so masarap to talaga mga ka-bakers. Bago siya kainin, kailangan mo na basahin itong bulbul na tahong. Kailangan basang-basa siya mga ka-bakers, gaya ng ginagawa ko. Yan, pero bago yan, tuhugin nyo muna bago nyo basahin or kainin yung bulbul ng tahong. So ayan, ganyan siya yung pagkain nito. Yang basang-basa, siguruhin nyo na pagdampi sa bibig nyo ay malalasahan nyo yung asim ng suka ng pagbasa nyo sa bulbul na tahong. So ayan mga kabikers, sabahan nyo akong gawin. Yan na nga ang tahong ay hindi ko na ipakita yung iba mga kabikers. Yan ay hiniwa lang natin maliliit yung tahong. Yan mga kabikers, ganyan ko siya ginawa. At tapos ay nagbati ako ng 2 itlog. Yan, ilinagay ko lang sa uhataw. Pagkatapos ay hinalo lang natin. Hindi ko pa nga nakikita yung 2 itlog. Naglagay din tayo ng konting asin. Kayo nang bahala kung ano yung klaseng timpla ang gagawin nyo. Naglagay din ako dyan ng pampalasa. Alam nyo na kung ano ibig kong sabihin. So naglagay din ako ng powder paper. Yan. Yung durog na durog o pag tawagin ay wasak na wasak. Bali 2 nga ang dinala ko na black pepper, yung wasak na wasak. So nagpatuloy lang ako sa paghahalo. Yan, hinalo ko lang hanggang makuha ko yung gusto kong mixture. So ayan, halo-halo lang. Pagkatapos ay naglalagay ako ng pampalasa uli. Bali 2 klase pampalasa ang ginawa ko. Yung harina dyan na ginamit ko ay 1 cup, pero hindi ko muna siya ubusin. Yan, bali nagtira ako. Titingnan ko muna yung mixture ko kung pwede siya or lusaw pa. Yan, minix ko lang siya ng mabuti para yung mixture na wala na talagang yung harina na makikita, yung puting mga puti-puti na parang bumubukol pag hinahalo mo yung harina. So ayan mga kabikers, patuloy lang tayo sa paghahalo para maging halong-halo talaga siya. So ayan, ay lalagay na natin yung ating mga hiniwa. Yan ang laman ng sibuyas. Hiniwa ko lang siya ng maliliit, hindi ko na naipakita. Pero alam niyo naman siguro kung paano maghiwa ng sibuyas. Yung maliliit na sibuyas ay yung maliliit na pagkahiwa lang ng sibuyas. So pagkatapos yan, linagyan ko rin ng dahon ng sibuyas. Pagkatapos ko hiwain kanina yung laman ng sibuyas, dahon ng sibuyas naman ilinagay ko. Pagkatapos ilinagay ko na nga yung tahong natin, yung ating bida. Yung tahong na yan ay 1 kilo. Kung makikita nyo, ang liit na lang, marami na kasi siyang pinagdaanan bago siya nagawang bulbul na tahong. Kasi may pinapak ko na yan kanina habang pinapakuluan ko. Yan, hinalo-halo ko lang mga kabikers. Yan, hanggang makuha ko yung tamang mixture na gusto ko. Nasa kayo kung ano yung gusto nyong mixture, nasa inyo lang yun. Kung gusto nyong medyo basa or yung medyo katamtaman lang. So ayan mga kabikers, medyo basa pa nga itong mixture ng aking bulbul na tahong. Yan, nagpatuloy nga ako sa paghahalo, pero napansin ko na parang basa siya or lusaw. Kaya yung 1 cup ng harina kanina, yan ay ilalagay natin dyan mamaya. So ayan, hinalo ko siya ng kutsara para masigurado tayo na mahalo pati yung ilalim. At inubos ko na nga maglagay yung ating tirang harina kanina. At nagdagdag ako ng konting asin. So ayan mga kabikers, kutsara na nga ang ginamit ko sa panghalo dyan para combine lahat ng mga ingredients na ginamit natin. So mas maganda yung kutsara kasi pati yung ilalim niya
mamimix natin. So yan, patuloy lang natin hanggang matingin natin combine na silang lahat. Pwede na natin yan iprito. So ayan mga kabikers, sa tingin ko ay okay na yan. Habang naghahalo nga ako doon, ay nagpainit na rin ako ng ating kawali na gagamitin. So ayan, at linagyan ko na nga siya ng mantika. Isang 1.5 pala ang mantika ko, pero huwag kayong mag-alala dahil hindi ko naman talaga uubusin yan. So ayan mga kabikers, yan pala yung pambilog na ginamit ko. Yan, ganyan lang siya. Yun ang naging sukatan ko sa paglagay ng aking paggawa ng ating bulbul na tahong. So ayan, patuloy lang tayo sa pagluto. Ayan, sa mabilis na oras ay marami na. Nag-golden brown na nga yung iba, pero napansin nyo, hindi ko pa siya inahango kasi gusto ko mas tostado. So ayan na nga, at natuhog na natin sila. Hindi ko na naipakita, pero linagyan ko siya, ilagay ko lang yan sa mga stick. At pagkatapos gumawa na tayo ng ating sausawan. So sa inyo, depende kung paano nyo gawin yung sausawan ng inyong bulbul na tahong. So nagtataka kayo mga kabikers kung bakit ko siya tinatawag na bulbul na tahong. Kasi yan talaga ay bulbul na tahong. Ibig sabihin, bula-bula na tahong. Yan mga kabikers, sana nagustuhan nyo tong video na to. Kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan i-like, share, and subscribe na din. So ayan mga kabikers, patuloy natin yung paggawa ng ating sausawan. Ganun lang ako maggawa ng sausawan, napakasimple lang. Ayan, hiniwa ko ulit yung mga maliliit ng ating sibuyas. So kayo mga kabikers, kung magluluto kayo ng bula-bulang tahong, ano ba yung sausawan na masarap? So para malaman ko, comment kayo sa ibaba. So ayan mga kabikers, ito na nga yung sibuyas ko. Ay matatapos ko nang i-slice. Pagkatapos, ito na nga yung aking paglalagyan. Mayroon na siyang konting sugar at mayroon na din asin, iodized salt yung gamit natin. Para sabi nila, mas maganda daw pag iodized salt. So ayan, pinagsama-sama ko lang at naglagay na nga tayo dyan ng yan, binubuksan ko pa yung ang ginamit ko dyan ay silver swan na suka. So ayan, ganyan lang siya mga kabikers. Tapos okay na yung sausawan ko, pero kung gusto nyo, pwede pa kayo maglagay ng pipino. Liitan nyo lang yung paghiwa at ilagay nyo. At naglagay din ako ng wasak na paminta. Yan, nag-slice din tayo ng sili para kagatin yung mga bibig pag kumain ng bulbul na tahong. So ayan mga kabikers, ayan na nga, tikiman time na mga kabikers. Subukan natin kainin ang ating bulbul na tahong. Yan, napaka-crispy talaga yan mga kabikers at napakasarap. Kayo mga kabikers, nakagawa na ba kayo ng ganito? Kung nakagawa kayo, anong proseso ang paggawa nyo? Share nyo naman sa akin and comment down below. So ayan, ang lasa pala nito ay napaka-crispy at saka syempre yung gitna ay napaka-juicy. At syempre lasang-lasa yung tahong. Kasi yan talaga ang pinakamarami dyan, yung tahong. So ayan, habang ginagawa ko nga yan dyan, naglalagay ako dyan, parang tumutulo na yung laway ko. Yan mga kabikers, gaya ng sinasabi ko kanina, kung nagustuhan nyo ito, huwag nyo kalimutan like, share, subscribe na din. So ayan mga kabikers, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli, maraming salamat saan man kayo sa panig ng mundo. God bless you all. Bye-bye.